Nay, hayaan niyo po ako magkamali. Kung magkamali ako, edi at least natuto ako. Pero what if, dito sa opportunity na to, literal, magbabago yung buhay natin, but hindi ko siya ginawa kasi sabi niyo po, huwag ko siyang gawin. Ang laking regrets nun, na hindi mo pa nagagawa ang isang bagay, na wala na lang agad siya sa'yo. Hello everyone! This is your super coach, Rafi Francisco, and welcome po sa another video natin. And for today's video, meron po tayong interviewin, diba, na isa po sa inspiration sa ating community, and syempre, woman empowerment. And syempre, nandito po ako ngayon sa kanyang brand new at sobrang bango na Ford Territory. Please help me welcome my best friend, one of the mentors here in our community, the Empress, Besh Laika Nanea. Hello guys! I'm Laika Nanea. And pakilala na ako sa kanilang Yes, lahat. go! So yun, I'm Laika Nanea, and isa po ako sa mga natulungan ng community na to and part ng community po na to. And of course, dati po akong empleyado when I was starting this kind of business. Yes. Ilang taon ka, Besh, nag-start na mag-network marketing or ganitong klaseng online business? Oh, nag-start ako by the age of 19 years Bata old. pa. Yes. Ano yung mindset mo nun? Bakit ka nag-decide na subukan to? Even though, di ba, ang bata mo pa, kakadimu mo pa lang after a year. Ano ba Kasi yung maaga ako nag-graduate ng college. So, 19 years old, graduate na agad ako ng college. Tapos, nagka-work ako as beauty consultant. But that time kasi, parang at an early time ko na nag-work ako, parang na-bored ako. Oh. Na-bored na agad ako kahit na, kasi 6 months lang ako nag-work. Sa buong bilis buhay ko lang. po, 6 months lang ako nag-work. And then, parang sa first month nun, na-bored na ako. Nakita ko yung sarili ko na parang, ito lang ba yung gagawin ko araw-araw? Para pala akong pumapasok lang sa school. Okay. Gigising, mag-work, tapos uuwi ulit ng bahay. Tapos, ang isang nakapagpa-open pa sa akin is yung time na nagko-compute ka ng sweldo. Oo. Besh, walang natitira. 500 pesos lang. I'm sure maraming nakaka-relate dyan, Besh. And, so yun, kaya yun yung naging realization mo. That's why naghanap ka ng opportunity. At first ba open ka sa ganitong klaseng business? Ano yung parang first impression mo sa kanya? Open ako sa business, pero hindi ako familiar sa ganitong klase ng negosyo. So at first, nung nakita ko siya, hindi ka fully 100% na maganda nga siguro to, sige gawin ko siya. Hindi ka ganon. Pero I have this mindset na kung hindi ko susubukan, hindi ko rin naman malalaman. Tapos gusto ko rin talagang kumita ng malaki. Kasi alam mo yung bata ka na futuristic ka na gusto mo like pag 5 years from now, 10 years from now, gusto mo na parang may napundar ka na. May nagbago na sa'yo. So yun. Kahit di ko alam, hindi ko gusto. Alam mo yun, try lang. Tsaka parang nagkataon na na-try mo mag-work and na-feel mo na Oo, hindi siya yun for yung... you. Hindi siya for me. Ayun. So, yun na, nagkaroon ka na ng realization and paano mo naman ginawa ng paraan? Kasi diba, like any other business, syempre may puhunan, may investment, may capital. At 19 years old, tanong ko sa'yo, meron ka bang pera pang kapital? Wala! Diba? Wala talaga kasi I was starting that time sa work. Tapos, nagko-compute ka, hindi nga kasha. Sabi ko sa'yo, nagko-compute ako 500 yung natitira. Tapos dadaan ako sa mall. May gusto akong damit. Hindi ko siya mabili. Kasi pagka binili ko siya, wala na, ubos na. Saka lang pangkain. Yes. Tapos alam mo, dun ako best talaga sobrang na parang napaisip, na-open yung mind ko na sabi ko, nag-work ako pero yung ultimo damit na gusto ko, hindi ko siya mabili. So ano pa ako after 5 years to 10 years from now. So paano mo na nagawa ng paraan? Ayun, syempre, pretty privilege. Ay, hindi, joke lang. Joke lang yan. Hindi, nangutang ako, syempre. Nangutang ako, tapos, nagsanla ako. Diskarte. Yeah, dumiskarte talaga. Oo. So ayun, nung natawa ko sa pretty privilege. Joke lang. Totoo din naman, diba?
after nun, syempre ginagawa mo na yung business. Ano yung, sa pagkakalala mo, ano yung parang pinaka naging first na masasabi mong growth mo in the business? Kasi 'di ba, sa negosyo natin masasabi natin yung income darating siya. But personal, mayroon talagang magbabago sa atin at matututunan tayo. Sa part mo naman, ano yung na-impart sa'yo ng negosyong to bago ka pa kumita talaga ng bonggang-bongga? Okay. Ang ganda ng tanong mo. Yung salitang delayed gratification. Okay. Kasi, nung nag-i-start kasi ako, parang, syempre, di ba nag-start ka, wala kang pera, wala kang, kumbaga, pang return investment sa business mo, like mga panggalaw or ganyan, wala. So, alam mo yung parang, ang nasa isip ko lang that time, since umaattend naman ako ng mga training, sabi ko, ngayon lang to. Lahat ng effort and time ko is, alam ko babalik to sa akin. And 100% sure ako na babalik talaga siya sa akin. Yung lahat ng time ko, effort ko, lahat ng, alam mo yun, yung parang process mo when you're starting. Sabi ko, alam ko babalik yan. Ngayon lang naman to kasi kailangan ko may matutunan dito. So, right after that, sabi ko, naniniwala ko na after nitong process na to, may ibabalik to sa akin mas malaking blessing. So, yun yung time na parang hindi ako nag-look agad-agad sa pera. Nag-look ako dun sa ano yung dapat kong baguhin sa sarili ko para mas maging mabilis yung pagkuha mo ng resulta na gusto. Yes, yun. Ang ganda ng sinabi mo, Besh, kasi usually, ang thinking agad ng mga tao when it comes sa business, pagkatapos nilang mag-capital ng pera, is gusto nila agad kumita ng pera. Yes, oo. But, which is, ang reality naman talaga, is hindi lang naman yung perang kinapital mo yung pinaka-investment mo, but of course, the time, the commitment na ibibigay mo sa business. And yun yung, naintindihan mo yun. Oo, naintindihan ko mo siya. yun. Kaya nga nung nag-start ako, Besh, dito, hindi talaga siya sa pera. Hindi talaga ako alam mo yun, syempre, balik tayo sa pera. Gusto natin ng resulta. pera. Pero, naiintindihan ko rin na hindi ka naman magkakaroon ng pera nang hindi naman nag-fit talaga yung capability mo para mapunta ka doon. So, ang ginawa ko, nag-training from Laguna to Ortigas, araw-araw po yan. Pumupunta ako ng office. Grabe. Para lang mag-training. Tsaka ma-develop yung skills mo as an entrepreneur. Yes, oo. Mindset natin. And syempre, makuha natin kung ano yung mga tinuturo ng mga mentors natin. Shout out pala sa mga mentors namin dyan. Thank you so much po sa inyong lahat. Shout out sa inyo. And syempre, Besh, so yun na, syempre sabi nga nila, the moment that you learn the business, the moment na natutunan mo na yung negosyo, that's the time na maintindihan natin, 'di ba, na kaya ang dali lang palang kumita ng pera. Yes. So, nung time na yon, share mo naman sa amin kung ano naman yung nangyari after naman yung mga naging resulta mo sa business. Yun. So, I earned my first million at a very young age. At the age of 20, 1 year. After a year, I earned my first million. Wow. Nung kinita ko siya, parang, kasi yung first month mo, hindi pa, parang unbelievable eh. Kasi alam mo ba, first check ko dito, kung hindi ako nagkakamali, it's like 1,500. Nakarelate ako sa'yo sa akin. Tapos sobrang medyo, ano na ako sa'yo, mga 2,500, gano'n. Tapos, sobrang saya mo na, yay! Meron akong check eh, 1,500. Yan, tapos yun, after a year, I earned my first million, and then, doon yung flashback sa akin lahat, nung kinuha ko yung award ko, and then, doon ko sinabi ko sa sarili ko, na, lahat ng nangyari sa akin at mga pinagdaanan ko at mga naging decision ko, sobrang worth it talaga. So, doon na nagtuloy-tuloy, ayan, naging knowledgeable na tayo sa business hanggang sa nakabili po ako ng sasakyan. Yung sasakyan ko naman dito is yung Fortuner. Yan, yun yung first car ko po na nagkaroon ako ng Fortuner. Nakapag-travel ako at 20s sa iba't ibang bansa. Oo, malupit yun. Anong mga bansa yun? Hong Kong. Macau. South Korea. Maldives. Singapore. Malaysia. And Dubai. UAE, wow. UAE. Amazing. So, nakakatuwa, Besh, no? Kasi yung transformation, kasi most kasi ng mga tao nakikita lang nila when we are there seeing
successful people is yung glitz and glamour lang, yung Exactly. results lang. And ang ganda lang kasi bago yon ito muna, 'di ba? Parang meron talaga munang process, and yung process na yun, doon talaga nagkakaalaman kung talagang gaano ka committed yung isang tao sa Yes. gusto mo mangyari sa buhay mo. So ngayon, Besh, eto na. Nandito na tayo ngayon sa napakaganda mong sasakyan, kasing ganda mo. Talagang bagong-bago, fresh na fresh, kasing fresh mo. Ayan, so pwede mo bang i-share sa amin yung syempre yung feeling mo nung nilabas mo Ay, to, oo. and also ayun. So, nung nilabas ko to, sobrang thankful ako kasi nag-flashback lahat eh. Parang dun ko naisip na, wala pala talagang imposible. Lahat pala talaga posible. Basta nangarap ka, tapos ginusto mo, tapos tinapatan mo talaga siya ng action, and naging committed ka sa gusto mong mangyari sa buhay mo talaga. So, yun, nung nakita ko to, sobrang excited talaga ako na kasi nag-ano ako eh, car hopping, alam mo yon. So parang nung nakita ko to, nung the first time na nakita ko to, sabi ko sa sarili ko, ito yung gusto ko talaga. Ito talaga yung gusto ko. Kasi gusto ko may ganito. Ito, Yan. sunroof. Oo, sunroof. Tapos ito yung sunroof, moonroof. Ito, yan o. Look. Kung gabi, moonroof. Yeah. Kung araw, syempre sunroof, no? Oh! Oh! Oh, di ba? Oh, nabubuksan din. Pwede kang lumabas. Oh, di Hindi ka magana. Yeah, ang ganda, 'di ba? Tapos kung gusto mo isara kasi medyo sensitive Silang. ka, o 'di ba? Ganda. Iba. Iba. Ang ganda, 'di ba? Yan, oo. So yun yung parang naging story doon sa ano, talagang Oo. nag-flashback pala sa and Tapos alam mo yung parang sobrang taas lang talaga nung happiness mo, na sobrang thankful ka, na parang alam niyo, sasabihin ko nga to na parang, sino ba ako? Ganun nag-push siya sa akin. Nag-flashback siya sa akin na parang, sabi ko sa sarili ko, sino ba ako nung nag-start ako dito? I'm just an ordinary girl na may sobrang taas na pangarap. Na sabi ko, one day, mangyayari talaga lahat ng bagay na pinapangarap ko. nagsisimula talaga sa pangarap. Oo. Tsaka sa paniniwala. Yes, paniniwala talaga. Kaya sa lahat ng mga viewers natin, 'di ba, wag mong limitahan, 'di ba, yung Oo. sarili mo kasi very possible siya. And syempre, Besh, sa mga manunood naman nito na katulad na-inspire sila sa iyo, ano yung parang pinaka-advice mo sa kanila? Sa lahat ng mga nakakapanood dito, makakapanood, yun. Ang advice ko lang din na base sa akin, okay, is yung pag may gusto kang mangyari sa buhay mo, gawin mo lahat para mangyari siya. Huwag mong hayaan na yung decision ng mundo or decision ng taong nasa paligid mo or decision ng mga taong nakalakihan mo yung magde-decide ng bagay na mangyayari sa'yo in the near future. Kasi minsan na sasabihan tayo ng taong nasa paligid natin out of concern. Very concerned lang sila na parang wag mong gawin yan, wag mo Dahil pag itry bata yan. ka pa. Exactly. 'Di ba? Wag mong gawin yan, wag mo itry yan. But always remember na meron tayong vision sa sarili natin. Matay lang Na yung hin- nakikita. Exactly. Na tayo lang yung nakakakita. At kahit yung pinaka-close friend mo or pinaka-malapit sa'yo, hindi niya nakikita yung Kahit vision. magulang mo. Exactly, 'di ba? Kahit magulang mo, kahit partner mo, meron kang vision sa sarili mo na hindi nila nakikita, ikaw lang yung nakakakita. So, ako, gusto kong ipahatid, Tagalog na. Sabihin sa inyong lahat na kung ano man yung nakikita mo sa sarili mo, na vision mo sa sarili mo, gawin mo lahat para mangyari yan. Dahil hindi yan ipaparamdam sa'yo at hindi ibibigay sa'yo yung ganyang feeling at ganyang dedication at ganyang mindset or awareness kung hindi talaga siya ibibigay sa'yo. So, ang kailangan mo lang gawin is, kailangan mo lang maghanap ng isang opportunity like this na kayang tapatan yung mga bagay na pangarap mo once na win-workout mo na siya. So, wag mong hayaan na paligid lang yung makakapigil sa'yo para hindi mo magawa yung isang bagay. Because, alam mo yun, kung bata ka right now, you're just 19, you're just 20 years old,
aminin natin, di ba? Tatanda tayong lahat. Di ba? Kakasimula lang magtrabaho. Yes, kakasimula mo lang magtrabaho and then at the same time, lahat tayo tatanda. Kailan mo ba gagawin pa o kailan mo palalakasan ang loob mo? Pag ba nag-40 ka na? Pag ba nag-50 ka na? Di ba? Doon mo pa lang ba pag-aaralan kung paano mo tutuparin yung bagay na pangarap mo? Bakit hindi as early as today? Kagaya namin, kagaya ko, na nag-start dito, bakit hindi as early as today? Gawin mo yung bagay na tingin mo pangarap mo. Naalala ko nga nung nag-start ako dito, pinipigilan ako ng parents ko, pinipigilan ako ng nanay ko. Tapos isa lang talaga yung sinabi ko sa nanay ko. Sabi ko, Nay, hayaan niyo po ako na magkamali. Kasi pinipigilan niya ako, like wag mong gawin yan, like ganito, like ganyan. Out of concern, alam mo yon. So sabi ko, Nay, hayaan niyo po ako magkamali. Kung magkamali ako, edi at least natuto ako. So, hindi ko na siya gagawin. Okay? I learned my lesson. Pero what if, dito sa opportunity na to, dito sa business na to, literal, magbabago yung buhay natin, and then matutupad ko yung bagay na pangarap ko. But, hindi ko siya ginawa, kasi sabi niyo po, wag ko siyang gawin. Ang laking regrets nun, na hindi mo pa nagagawa ang isang bagay, na wala na lang agad siya sa'yo. Dahil lang takot kang mag-fail. Yes, dahil lang takot kang mag-fail. At takot ka sa, ano yung upcoming na pwedeng mangyari or like process. Diba? So parang, yun, nothing is impossible. As long as ginusto mo, lahat posible. At wag na wag kang hihinto hanggat di mo siya nakukuha. Because, yung buhay na meron tayo right now, one life lang to na ma-experience natin sa buhay na to. So, bigyan mo na ng magandang story yung life mo at gawin mo na lahat para matupad yung bagay na pangarap mo. Yes! Thank you so much, Mentor Laika. Ito po isa sa mga best friends ko here in our company, in our community. And talaga ako, sobrang inspired ako. And alam ko sa lahat ng nanood, or kung ikaw nanonood ka ng video na to, na-inspire ka po, marami kang mga nuggets of wisdom. Nuggets of wisdom! Marami kang napulot na mga learnings kay Mentor Laika. And tama, ako pinaka-nagustuhan ko sa sinabi ni Mentor Likes is okay lang magkamali. O basta subukan mo lang. Yeah. Kasi hindi mo malalaman hanggat hindi mo sinusubukan. And kung nagawa namin, kung nagawa ni Mentor Laika, syempre, kayang-kaya mo rin. Yes. And maniwala ka lang sa sarili mo. Believe in yourself. Yun. Thank you so much, Besh. And thank you so much for watching this video. Sa susunod na video natin ulit. Bye-bye! Bye!